Tatlong steps para malaman mo kung may problema yung property na binebenta sa'yo. Number 1, kumuha ng certified true copy ng titulo. Pwede naman magbigay ng kopya ng titulo yung seller. Kaso nga lang kung minsan tinatanggal nila yung last part, which is the encumbrances. Kung may gusto silang pagtakpan, hindi mo kagad makikita yung problema. Pero kapag nakuha mo yung certified true copy na galing sa Registry of Deeds, malalaman mo doon kung nakasanla ba yung property. Malalaman mo rin doon kung mayroong bang liens or mayroong mga levy or may kaso yung property. Doon mo bababasa. Kapag hindi mo maintindihan kung ano yung mga nakasulat sa encumbrances, makakatulong kung magkukonsulta ka sa lawyer or kaya sa real estate broker. Sila po kasi nakakaalam sa mga terms na madalas ginagamit sa real estate. Number 2, kumuha ng Certificate of Non-Delinquency sa City Treasurer's Office. Ang certificate na to nagpapatunay na walang utang pagdating sa amilyar or sa real property tax yung property na binibili mo. And number 3, kumuha ka ng HOA certificate. Usually ang HOA certificate na makukuha mo doon sa admin ng subdivision o di naman kaya admin ng condominium building. Ito ang magpapatunay na walang utang sa HOA yung property. Halimbawa, HOA fee or condominium dues. Dahil sa susunod na video, papakita ko po sa inyo kung ano yung kailangan mong malaman bago ka bumili ng isang condominium na ipapaupa mo sa Airbnb. Kaya huwag niyo po kakalimutan mag-follow